Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa magiging laban ni Teofimo Lopez, Lomachenko, Ryan Garcia, Luke Campbell, Canelo Alvarez at si Callum Smith. Maraming issue tungkol sa magiging labanan kaya mahaba itong update natin ngayon mga tol. Binunyag lahat ni Ed Hearn ang sekreto at tunay na pangyayari tungkol sa magaganap na laban. Si Ed Hearn ang isa sa mga promoter ngayon na matunog ang pangalan dahil malakas magbayad sa fighter. Hindi niya pinapatagal ang laban kung sino ang matunog ang pangalan. Hindi ito mahilig mag-alaga ng record. Kung sino ang mabenta, pinapalaban kaagad. Tulad na lang yung bata niya na si Devin Haney, pinapaharap kay Lomachenko. Pero ayaw palagan ni Bob Arum. Gusto ibalik ni Ed Hearn ang dating labanan sa boxing, labanan ng malalakas para maging exciting ang bakbakan. Balik tayo sa topic mga tol. Ayon kay Ed Hearn, hindi pa sigurado ang negosasyon sa pagitan ni Ryan Garcia versus Luke Campbell. Hawak ng Golden Boy si Ryan Garcia, si Luke Campbell naman hawak ni Ed Hearn. Nag-offer si Ed Hearn kay Golden Boy tungkol sa magiging bayaran. Hindi pumayag ang Golden Boy dahil nakulangan sa bayad. Humingi ng mas malaking bayad ang kampo ni Ryan Garcia. Sabi naman ni Ed Hearn, hindi niya kaya ibigay ang bayad na hinihingi ni King Ryan, lalo na ngayong pandemic. Hindi naman sinabi kung magkano mga tol, basta malaking halaga daw ito na mahirap ibigay. Kailangan daw matapos ang negosasyon ngayong buwan para maikasa ang laban. Kung hindi daw babaan ni Ryan Garcia ang hinihinging pera, hindi na matutuloy ang laban. Magiging pangit daw ito sa imahe ni Ryan Garcia dahil maraming fans ang gustong makita ang laban. Lalo na magaling si Luke Campbell, malaking pagsubok daw ito sa karir ni Ryan Garcia. Kung sakaling hindi matutuloy ang laban, iisipin ng boxing fans takot daw si Ryan. Tatawagin daw siyang social media fighter. Siguradong hindi daw maganda sa kanyang imahe. Maraming followers si King Ryan, gusto nila makita na lumaban ito sa dekalibre kaya dapat tanggapin niya ang laban kay Luke Campbell. Sabi naman ni Oscar De La Hoya, nagpost ito sa kanyang Twitter, tama na daw ang maraming satsat, ikasa na lang ang laban. Napupunta na daw kay Ryan Garcia ang lahat ng dahilan kung bakit hindi maikasa ang laban. Sumagot naman si Ed Hearn kay Oscar De La Hoya. Nag-offer daw si Ed Hearn para matuloy ang laban. Pero may karapatan daw si Oscar De La Hoya na mag-offer. Parehas ang dalawang promosyon na may partner deal sa DAZN. Kaya kailangan maikasa ang laban ng mas maaga para maipromote ang bakbakan. Hindi pa tapos ang negosasyon sa magkabilang kampo kaya malalaman na lang natin pagkatapos ng isang linggo. Tungkol naman sa laban ng Teofimo Lopez versus Lomachenko. Dapat magaganap ang laban sa October pero mukhang mapurnada pa ang labanan dahil na naman sa bayaran. Hawak naman ito ng Top Rank Promotion. Hindi masaya si Teofimo Lopez sa offer na 1.2 milyon. Samantala si Lomachenko mahigit 3 milyon. Akala ni Teofimo Lopez mas malaki pa ang magiging offer ni Bob Arum dahil may hawak na itong titulo. Humihingi ito ng karagdagang bayad para maikasa ang laban. Mukhang sakit sa ulo ito sa mga promoter mga tol. Napipigan na sila pagdating sa bayaran. Wala naman sila kikitain ngayon gawa ng pandemic. Saan manggagaling ang ibabayad sa mga fighter at gagastusin sa laban? Hindi naman libre ang bayad. Mahina ang kitaan ngayon dahil walang live audience, malaking kawalan sa mga pinapalabas na laban. Kung sakaling hindi matutuloy ang laban ngayong taon, pwede naman gawin sa susunod na taon hanggang bumalik ang live audience para mabigyan sila ng mas malaking bayad. Pero ayon kay Ed Hearn, masyadong mababa daw talaga ang bayad na 1.2 milyon sa isang katulad ni Teofimo Lopez. May abilidad daw ito, maganda ang record at higit sa lahat, world champion. Kailangan daw mataas ang bayad kay Teofimo Lopez dahil mas mataas pa daw ang offer kay Luke Campbell kumpara kay Teofimo Lopez. Matatandaan po natin mga tol, naglaban si Luke Campbell versus Lomachenko para sa unification ng WBA, WBO at bakanteng WBC. Ito ang isa sa pinakamalaking laban ni Lomachenko sa lightweight pagkatapos kay Jorge Linares. Malaking pera daw ang 1.2 milyon dolar. Pero ang pinag-uusapan daw dito hindi challenger kundi isang world champion. Mas malaki ang bayad kay Luke Campbell kahit mandatory challenger kumpara kay Teofimo Lopez na isang world champion. Hindi lang daw isang titulo ang nakasalang sa paglalabanan kundi unification ito ng titulong WBA, WBO, IBF, the ring title. Kung mananalo si Lomachenko, magiging undisputed champion dahil siya ang WBC franchise. Kung si Teofimo Lopez ang mananalo, maging unified world champion. Sa ganitong laban, hindi daw makatarungan ang bayad na 1.2 milyon laban sa isang pound for pound fighter.
Sinabi daw ni Bob Arum na kasalanan ni Eddie Hearn ang lahat kung bakit overpaid ang mga boksingero. Nagpauso daw ito ng malaking bayad. Kaya pati si Bob Arum nadamay na rin na kailangan magbayad ng malaking halaga sa mga fighter para makipagkompetensya sa PBC at Matchroom Promotion. Wala naman dapat sisihin dahil parehas sila ng business. Pagalingan na lang kung sino ang mananaig sa pag-promote ng laban. Kaya abangan na lang natin mga tol ang magiging negosasyon. Sa kabilang banda naman, Canelo Alvarez, nangunguna si Callum Smith sa pinagpipilian ayon kay Eddie Hearn. Magandang laban ito mga tol kung sakaling matutuloy. Hawak ni Callum Smith ang Super WBA Super Middleweight title. Malaking kawayan ito, may haba na 6'3", may kartada na 27 wins, 19 knockout, walang talo. 2 beses pa lang napalaban sa United States. Nakilala si Callum Smith dahil siya ang panalo sa World Boxing Super Series taong 2018. Kung titignan sa ranking ng Super Middleweight, the ring champion si Callum Smith, number 1 si David Benavides, number 2 si Caleb Plant, number 4 si Canelo Alvarez. Magandang abangan din ngayong buwan kung sino ang makakalaban ni Canelo. Sa kabilang banda naman, Anthony Joshua versus Kubrat Pulev, balak gaganapin sa buwan ng December. Umaasa si Eddie Hearn na bumalik na ang live audience, pero kung hindi pa makakabalik, tuloy pa rin ang laban. Si Kubrat Pulev ay isang Bulgarian, may haba na 6'4", may kartada na 28 wins, 14 knockout, may isang talo, may edad na 39. Matanda na ito laban kay Anthony Joshua, pero mandatory challenger ito para sa titulong IBF. Kailangan labanan ni Anthony Joshua kahit matanda na. Sa kabilang banda naman, Gervonta Tank Davis, tinawag niya ang kanyang sarili na hari sa super featherweight at lightweight division. Isa pa lang ang nakalaban niya sa lightweight, hari na agad. Kailangan niya muna talunin si Lomachenko at Teofimo Lopez para matawag na hari. Sa kabilang banda naman, Terence Crawford, kailangan daw manalo muna sa ibang laban bago harapin si Errol Spence ayon sa isang promoter na si Lou DiBella. Kaya naghahabol ngayon si Bob Arum kay Pacman dahil malaki ang tiwala niya na mananalo si Terence Crawford. Magiging dahilan ito para magdemand ng malaking bayad kung maglaban si Terence Crawford versus Errol Spence. Wala nang ibang pangalan ang magpaangat sa pangalan ni Crawford kundi si Pacman. Ito na lang ang nakikita ni Bob Arum para mapadali ang pag-angat ni Crawford. Malapit na rin mawala si Crawford sa kanyang prime, kaya wala nang panahon para pasikatin ng husto. Kilala naman si Crawford pero hindi sapat ang kasikatan para pagkakitaan ni Bob Arum. Kailangan talunin niya si Pacman para mabilis ang pag-angat. Pero mabilis din ang paglubog ni Terence Crawford kung si Pacman ang mananalo sa laban. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol. Maraming salamat po. I'm walking alone.